the happiest place to be. So we are indeed happy, hindi lang tayo nasa Disneyland because Jesus is with us. Amen? Kaya po tayo happy. And as we celebrate Christmas, kayo po ay, you are all welcome. Sino po yung ating visitors? 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 Ito po, si Thompson family. Hello! Ano family po? Thompson po. Thompson family. Hello po. Welcome po kayo. Welcome. This is a Jesus Reigns Ministries. Kami po ay Full Gospel Church. Wala po kaming tinataas na reliyon, kundi ang pangalan lang po ni Jesus. And we are all here to celebrate. Let us all remember the reason of the season. Hindi po dahil maraming gifts, but Jesus Christ is the reason of the season. Ayan po. Ano ba ang ating program of the day? Ganon. Welcome eh. So welcome. So welcome is welcome. Ayan. So it is very privileged now. This is our how many Christmases na together? 4. Grabe, marunong silang magbilang. Ayan, may premyo kayo mamaya. Isang chocolate. So we are celebrating our 4th Christmas together. So every year, pataas ng pataas yung ano natin, ano? Yung ating level, lumi-level up na tayo. So, hopefully, it's not hopefully, we are looking forward to a higher level for 2016. So next year po, pagka may costume party tayo, costume naman para masaya ba? Walang killjoy. Ayan. Si Pastora naka-costume yan mamaya. Whether she like it or not, naka-costume siya. Bantayan ninyo kung ano ang costume ni Pastora. Nakahanapin niyo si Pastora kasi naka-costume din siya. Hello, Star Wars! Kamusta? Ayan. Sige po, just relax, enjoy, at wag po tayong mahiya. Welcome! Come on in! Enter the dragon! Enter the palace of the Disney! Okay, nakukuha naman po kami sa signal. So, ang program po natin is later on, we will have a candlelight ceremony kapag siguro medyo madilim-dilim na ng content. Candles are all available. Nandun po sa bag na maganda na yon, nandun po yung kandila na pinagbuyatan po talaga namin ni Pastora. Talagang keri-keri ang pagpupuyat po namin dyan. Kaya yan po isang part ng ating program mamaya, yung candlelight service po natin. And if you need tissue, mamaya may tissue po na available kasi baka po kayo umiyak. Kasi every time po na may candlelight ceremony or service, umiiyak po ako. Kaya hopefully tonight hindi po ako iiyak. So without further ado siguro, no, para ma-enjoy natin the entire night, I call on Pastora to give us the word. Okay. Pastora, get the costume! Pwede baka din mo abay anointing na. Mamaya na lahat. Amen. Banal muna tayo ngayon. Praise God. Hallelujah. Okay na kayo? Just feel at home, and I know the presence of God is in our midst. Ang diwa po ng Pasko ay hindi po nasusukat ng edad, ng regalo. Ito po ay nasa puso. So, without Christ, our Christmas is nothing. Kaya po, ang Panginoon po, naniniwala po na sa araw po ito, hindi po palalagpasin ng Diyos ito na wala po siyang ipaparanas sa atin. Now, the joy of Christmas, the joy of Christmas. Siguro po marahil, iba-iba po ang kahulugan ng Pasko sa iba, di ba? Sa mga bata, ang Pasko ay regalo. Ang Pasko ay pag-ibig sa iba naman. Eh, paano sa mga broken-hearted, di ba? So, ang mahalaga sa atin, ang Pasko ay kay Kristo, no? The joy of Christmas is Jesus Christ. Meron pong kwento dito sa Bible, and I believe ay alam na rin po natin yung kwentong ito. Welcome po. Si Ate G pala ito. Okay, Nerod. So, Matthew chapter 2. If you have your Bible with you, you can open it in the book of Matthew. So, second chapter. Jesus was born in Bethlehem, in Judea,
during the reign of King Herod. About that time, some wise men, hindi sinabing 3 wise men, some wise men. Ang binanggit lang kasi ay 3 regalo, pero hindi ibig sabihin na 3 lang ang bumisita kay Jesus. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn King of the Jews?" Kumbaga, itong mga pantas na to, yung wise men, hindi binanggit na hari, but they are wise men, ay alam nila sa kasulatan na merong isang sanggol ipapanganak, at yun ay si Jesus. Kaya ang naging palatandaan nila ay yung star. Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. So these wise men came to worship who? Jesus Christ. Jesus Christ. King Herod was deeply disturbed when he heard this. Na-threatened si King Herod doon sa kapanganakan ng isang Messiah, si Jesus Christ. As was everyone in Jerusalem, he called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?" Verse 5, "In Bethlehem in Judea," they said, "for this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah. For a ruler will come from you who will be the shepherd of my people." 7, "Then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star was first appeared. Then he told them, 'Go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too.'" Alam natin yung motibo ni Herod ay iba. After this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. Again, when they saw the star, they were filled with joy. They entered the house. Again, they entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures chest and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Verse 12, "When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod." Ang Diyos po ang magpapala ng mensahe na ating pong pag-aralan sa gabing ito. The joy of Christmas. Alam niyo po, siguro marahil alam na po natin itong kwentong ito at maging sa mga bata ay yung comics, Christian comics. Makita po natin dito na yung kwento sa Book of Luke chapter 2 na kung saan ang kwentong yun ay tungkol doon sa mga pastor na dumalaw sa sabsaban. Iba naman ito, dito sa kwento na yung mga pantas o wise men ay pumunta sa bahay na. Ulitin ko ulit, yung mga shepherds doon sa sabsaban nagpunta kapanganakan ni Jesus. Sa Matthew chapter 2, itong pinag-aaralan natin, si Jesus ay nasa bahay na more or less 1 to 2 years old na si Jesus that time. At ang pinag-uusapan dito ay yung mga wise men. So, ang kanilang palatandaan, yung star. Hindi sinabing stars. Kumbaga, yung star dito ay talaga, ito yung merong commentary na ito ay ang pinakamalaking star sa kalawakan. At alam natin na ang star ay nakikita ng ating mata kasi laki ito ng mga buildings. Kaya nga pagdating dito, makita natin na ang liliit nila. At pag ito'y bumagsak, ito yung nakita ni John the Beloved sa Book of Revelation na kung saan pag dumating yung time, no, na ang mga bituin ay babagsak, talagang sabihin natin, ito ay mag-aapoy talaga. No, mag-aapoy talaga. Pero ang message dito, kung ano yung liwanag na naibibigay ng star na yon, kaya't nakita nila at natagpuan nila yung Messiah. Amen. Hello. Kaya nga, follow the star.
kailangan natin ng liwanag. Mamaya magkakaroon tayo ng candlelight service. Ito ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng Panginoon na kung saan nag-guide sa atin. Alam ko malapit nang matapos ang 2015, pero paano ba tayo mag-i-end ang 2015? Paano natin tatapusin yung utang na matagalan natin hindi nababayaran? Paano natin tatapusin ang isang relasyon na alam nating bawal? Paano natin tatapusin ang isang relasyon mag-asawa na isang masaya naman? Kumbaga, marami tayong tanong sa buhay natin. But you know, church, the message of Christmas dito sa aking gusto ipahayag sa inyo is don't abort the baby. You need to say, alam natin yung context na to, na noong pa man si Jesus ay binabantayan na ng dyablo. In the Old Testament, alam ni Satanas na may papanganak na Messiah. So inisip niya yung Messiah na yun ipapanganak doon sa Old Testament panahon ni Moses. Pero hindi pala yun yung panahon. Kaya pagdating sa New Testament, yung paraan ni Satanas na pinapatay niya mga sanggol, yun yung ginawa niyang paraan dito sa bagong tipan na lahat ng mga baby, lahat ng sanggol ay ipapatay. Pero ang Diyos po ay matalino. Ang Diyos ay magaling. Ano ang plano ng Diyos? Walang makakasira nito. Amen? Ano ang plano ng Diyos sa iyo? Ano ang plano ng Diyos sa akin? Nobody can stop the blessings. Nobody can stop the plans of God in my life. Tatandaan po natin ito, ang Diyos ay may purpose sa buhay natin. The reason for the season is the Lord Jesus Christ. Marami nasasaya sa araw ng Pasko, pero actually, sa araw ng Pasko, kaya pinanganak si Jesus ay para mamatay siya. Yung bang alam mo, nakaipapanganak ang sanggol na to dahil mamamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Para magbigay siya ng kaligayahan sa atin. Ang kaligayahan ay hindi nasusukat ng pera. Hindi lahat ng mayaman, hindi lahat ng magandang trabaho ay maligaya. Amen? Pero alam mo, pag mayroon kang puso o Kristo sa puso, sabi nga ni Governor Villarreal, na kung saan minsan ay napunta kami sa bahay niya, malapalasyo ang bahay niya, pero hindi siya nakakatulog. Kailangan niya uminom ng sleeping tablets para makatulog siya. Ang kama niya, ito yung tinatawag natin waterbed noong unang panahon. Pero sabi niya ganun, until I met the Lord as my Lord and Savior, doon lang daw siya nakaranas ng kulay na kapayapaan. Kahit matulog siya sa papag, kahit ang pagkain niya ay daing lang, gulay lang, sabi niya ganun, meron akong kapayapaan ng isip. May mga bagay na hindi kayang bilhin ng salapi, kayang bumili ng gift check. Amen. Yan ang karamiwang wish sa listahan natin. Gift check. Hello? Hindi lahat ng bagay ay pwedeng bilhin ng salapi. Ang kapayapaan ay hindi nabibili ng salapi. Ang magandang relasyon ng mag-asawa ay hindi nabibili ng salapi. Ang magandang pagpapalaki sa mga anak ay hindi nabibili ng salapi. Amen? Ang kailangan ng mundo ngayon ay si Jesus. Ang church ay parang ospital. Ito yung lagi ko sinasabi, ang church ay parang ospital na kinikita natin iba't ibang klase ng sakit, lalo na spiritually. Maaaring maganda ka panlabas, pero spirito natin ay nagdeteriorate na. Kailangan natin yung star na yun, kailangan natin liwanag na yun, at yun ang maglilid sa atin palabas. Maaaring meron tayong nasimulan, hindi natin alam kung paano natin lalabasan. But God will lead us through, God will carry us through. Alam natin yung mga obstacles na naranasan natin itong taon na to, January, February, April, May, June, July, August, September, October, November, December, ano at paano mag-i-end ang buhay natin. Nakasalala yon sa ating relasyon sa Diyos. Sabi ko nga minsan, nagpipray ako, Lord, ano gusto mo ibigay ko sa iyo sa araw ng Pasko? It's not more of myself na kung ano yung gusto ko. It is more of you, Lord. And the heartbeat of God is souls. Yung heartbeat ng Diyos ay yung kaluluwa na maraming tao ay makakilala sa Diyos. Yung bang paglabas mo ng daan, ng kalsada, yung bang may maipag-pray ka, no? Na Lord, I pray dito sa lugar na to, buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa mga taong nakatira sa lugar na to. Yung bang mag-release ka ng prophetic words para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Regardless of their religious affiliation, sila man ay
Katoliko, Protestante, alam natin ang leyon ay hindi makapagliligtas. Ang relasyon natin sa Diyos ay makapagliligtas sa atin. Just follow the star and you will meet the Messiah. Messiah, Kristos, tagapagligtas. Yan ang kailangan ng mundo ngayon, tagapagligtas sa ating mga kasalanan. Na kahit anong gawing pagpapabuti sa iyong sarili, without Christ in your heart, you can do nothing. At yung liwanag na yon, yun ang mag-guide sa atin itong taon na to. At makikita mo, for another year, January, meron kang vision. Yung mata ng Diyos, ibibigay niya sa atin. Let His eyes be our eyes. Let His heart be our heart. Let His feet be our feet. Let His hands be our hands. Let God be the ruler of our life. Yan ang kailangan ng mundo ngayon. Hindi natin kailangan yung maaari nasa Perth, nasa Australia tayo, kahit saan tayo magpunta, na pinakamagandang lugar na sa buong daigdig. Kung wala tayong maayos na relasyon sa Diyos, hindi magiging maayos ang relasyon ng mag-asawa. Hindi magiging maayos ang relasyon ng mga anak sa kanilang magulang. Kailangan mula sa ama, sa ina ng tahanan, magkaroon ng relasyon sa Diyos. At naniniwala ko kahit anong sakit sa espiritu, kahit anong sakit sa katawan, kahit anong sakit na meron tayo, kayang pagalingin yun ng Diyos. Amen. Anong sakit meron ka? Anong problema meron ka? Itong mga wise men na to, meron silang kaloob na binigay kay Jesus. Ito yung spiritual symbol o meaning na kung saan dito pa lang sa kaloob nila, hinayag na ng mga pantas na to kung ano yung pagdadaanan ni Jesus. Ang sabi nila dito, makita natin si Herod, siya ay kaaway. Bakit? Kasi gusto niya maging hadlang, o sabihin natin, siya ay hadlang, para si Jesus ay maipanganak. Kasi gusto ni Herod na ipapatay si Kristo, si Jesus. Pero hindi niya alam na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Maaring marami tayong mga Herods sa buhay natin, gustong hadlangan yung ating paglago, o yung ating patuloy na pagsunod sa Panginoon. But remember this, that God is greater than the totality of problems in the world. God is greater than or more than conquerors. We are more than conquerors through Christ Jesus. Amen? Kaya hindi ka dapat mabuhay na talunan. Hindi ka dapat mabuhay na sabihin natin na ikaw ay kaawa-awa, yung mag-self-pity tayo. Kasi kapag alam natin na si Jesus ay nasa buhay natin, you are more than conquerors. Ano ang problema harapin natin in 2016? We can make it. We can do it. Diba? Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Anong problema mo sa pera? Anong problema mo sa bahay? Name it, kahit anong problema sa mundo, kayang ayusin ng Diyos. Anong mga heroes ang dumating sa atin? Just follow the star. Yung liwanag na yun na magtatanglaw sa atin. Kailangan natin ng liwanag. Di ba minsan sabi nila, di-depress ako. Naranasan nyo lang ma-depress? Yes. Amen. Oh, di ba? Anong feeling ng depress? Hindi yung asawa ninyo. Anong feeling ng depress? Kasi iba yung level ng depression di ba? Pero nasa Australia na tayo, pero nakakaranas pa rin tayo ng depression. Kahit sa Pilipinas, may depression, di ba? Kahit sa Hong Kong, may depression, kahit sa lugar. Yung attitude napakahalaga on how you handle things and problems. At naniniwala ko that God will give us wisdom in 2016, breakthrough natin ito. Na hindi na tayo mabubuhay pa sa depression. Kaya natin ito kahit anong problema because God is with us. God will help us, God will lead us. Kaya anumang heroes ang dumating sa buhay natin, naniniwala ako na ang Diyos ay maglalagay ng star sa atin para tignan natin. The Bible says, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung meron kang kaalitan sa church, sabihin mo, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag sinabing, look unto Jesus, you will not be affected. Amen. Ay, hindi na ako attend. Hindi, tumingin ka lang kay Jesus. Tumitingin ako kay Jesus, pero hindi na ako attend. Kapag tumitingin ka kay Jesus, hindi ka affected. A-attend ka pa rin. It is vertical. It is a vertical relationship, not horizontal. Kapag ang pagsamba natin sa Diyos vertical, hindi ka affected kahit suntunado yung boses ng katabi mo. Hello.
Kapag vertical ang relationship natin, kahit mali ang strumming, hindi ka affected. Why? Because you worship Him. Pero pag horizontal ang ating pagsamba sa Diyos, affected ka sa ingay ng bata, affected ka sa katabi mo, affected ka sa tugtog. Kaya madali tayo maapektuhan kasi ang pagsamba natin ay hindi 100%. So look at the star, yung liwanag. At ang sabi pang ganun dito, then Herod called for a private meeting with the wise men. Kumbaga kahit ano pa, sabihin natin may mga kaibigan tayo na hindi mo alam ang motibo. May mga kaibigan ba kayo na pagkaharap mo, ang sweet-sweet sa iyo. Pero pag nakatalikod ka, sinisiraan ka na. Hindi natin kilala ang mga kaibigan natin. Amen. Minsan lagi nakangiti sa'yo, lagi bumabati. Ang ganda mo talaga, friend. Kung sino yung laging, hindi naman lahat. Minsan, may mga kaibigan na kung todo, batiin ka, no? Pero gusto lang palang mangutang. Hindi yun nasusukat sa ngiti, hindi nakikita yun, even sa mga friends ng mga kabataan, ano? Kaya nga, you choose the right people. Kasi relationship, it adds or subtracts. Ang relasyon ay nakakadagdag ng moral o nakakasira ng moral. Ang relasyon ay nakabawas ng pera o nakakadagdag ng pera, either or. And let us be sure na relasyon natin, kumbaga ang tanong, saan ka ba naka-align? Kita natin yung wise men, naka-align siya dun sa star. Kasi ang purpose nila, yung Messiah. At alam nila, yung Messiah matatagpuan dahil dun sa star na yun. Kaya ganyan din sa atin, the star speaks of the Word of God. The Word of God is the light and the lamp unto our feet, unto our path. Amen? Yan ang tanglaw at liwanag sa ating daraanan. Sa mga nagdadrive, di ba? Pag sinabing ilaw, nakikita mo yung dadaanan mo sa malapitan. Pag ito ay tanglaw, yung malayo, naaninag mo na. Di ba? Kaya pag walang ilaw ang kotse, mahirap. Kaya nga sabi sa Bible, I'm the light, sa John 8, I'm the light. If anyone follow me, he will never walk in darkness. Kaya tayo ay nasa liwanag. Kaya walang dahilan para tayo ay mag-give up at madaling sumuko. Walang dahilan o hindi dahilan na tayo ay mabuhay sa kadiliman. Kapag tayo, ilang years na tayong Kristiyano, and yet ang ugali natin ay pangit pa rin, hindi tayo Christian. Maaaring attendee lang tayo, but not Christian. Dahil sabi pang gano'n dito, God is willing to lead us and guide us. Ako hindi ko alam kung ano nangyari sa akin in 2016, but I believe mas mataas yung panawagan na tatahakin ko kasi yung heartbeat ng Lord paparamdam niya sa iyo. If you talk, you speak to God, you can have the heart of God. Di ba sa mag-asawa, pag lagi kayo nag-uusap, sino dito may mga asawa na? Pag lagi mong kausap ang asawa mo, isang lingwahe na lang kayo. Pag lagi mong kausap ang asawa mo, alam mo kung wala siyang pera. Alam mo pag masaya siya. Alam mo pag malungkot siya. Diba? Kasi iisa na lang kayo. So, ganoon din sa atin. In 2016, gusto tayong samahan ng Panginoon. At sa pagsama sa atin ng Diyos, kumbaga, sinerve niya yung tatlong kaloob sa Kanya ng mga pantas na yon. Yung gold, frankincense, and myrrh. No, gold, frankincense, and myrrh. Ito ay kaloob na talagang wala doon sa wish list ni Jesus Christ. Okay? Ito yung kaloob na kung saan ay pinaghirapan, may effort talaga. Kasi yung ibang kaloob doon, like yung frankincense at saka yung myrrh, ito ay kinuha pa sa Arabia, no? Para lang kunin at ibigay kay Jesus. Nandoon na sa tahanan na yon. Yung gold, ito yung spiritual symbol na kung saan ang ibig sabihin nito, yung kingship ni Jesus Christ on earth. Na siya ay naghari sa mundo at siya ay kinalalang Messiah. Yung frankincense speaks of His deity.
na siya ay Diyos. At yung mere, ito yung isang klase ng, sabihin natin, galing sa puno, at kailangan mo i-spread yung puno para lumabas yung, alam mo yung liquid na galing sa puno, at ginagamit ito pang imbalsamo. At ito ay tumutukoy sa kamatayan ni Jesus. Kumbaga, itong mga pantas na to, alam nila si Jesus ay mamamatay, alam nila si Jesus ay Diyos pero nagkatawang tao, at alam din nila si Jesus ay maghahari. So, ganun din po sa atin. Naniniwala ko na hindi naman natin kilala si Jesus sa tradisyon ng paraan na kapag araw ng Pasko, kilala natin si Jesus. Araw-araw ay Pasko sa atin. Amen. Araw-araw ay Pasko sa atin. So, tayo magtatapos na kung saan sa Paskong ito, muli nating i-acknowledge na si Jesus ang liwanag at panglaw ng ating buhay. There may be some decisions sa life natin na kailangan maliwanagan. There may be some decisions sa mag-asawa, lalo na kapag hindi kayo magkaisa, kailangan nyo ang liwanag na nagmumula sa Diyos. So, tatahakin natin in 2016, kailangan natin ang liwanag ng Diyos. Let's just follow the star. And I believe if we follow the star, if we follow the word, naniniwala ko, igagay tayo ng way. At yung ilaw, yung liwanag na yun, aalisin tayo doon sa mga tao, naniniwala ako, aalisin niya tayo doon sa mga tao na minsan minahal mo sa buhay mo. Hindi ko sinabing asawa. Kasi ang asawa sa inyo na yan. Hello? Amen? Pwede ka magpalit ng ibang gamit, pero ang asawa, hindi pwede. Pwede yung pagkatiwala yung anak mo sa kapitbahay, pakibantayan ninyo. Yung gamit mo, bahay, pwede mo pabantayan sa kapitbahay mo. Pero yung asawa mo, walang pwedeng magbanta dyan kundi ikaw. Amen? Sabi mo nga, mga boys, mga guys, darling, ako ay sa'yo at ikaw ay sa akin. Diba? May mga bagay na pwede mo ipagkatiwala sa ibang tao, pero yung mga asawa nyo, sa inyo lang yan. At iisa na lang kayo. Pero dito sa mga pagkakataong ito na kung saan sinabing gano'n yung star na yon, yun ang maglilid, mag-guide sa atin na minsan iaalis tayo doon sa lugar, yung comfort zone natin. Yung light na yon, yung liwanag na yon, ang mapupush sa atin, gawin yung mga bagay na hindi natin nagagawa noon. Hindi natin makagawang mag-share, hindi natin magawang mag-pray, hindi natin magawang mag-memorize ng mga verses sa Bible, pero dahil andyan yung presensya ng Diyos, God will take us. There will be shakening, no? Personally sa buhay natin. Pero yung shakening na yon, tulad ng agila, kapag siya ay nasa tamang edad na, ang mga agila, dahil tayo tinulad sa agila, ang mga agila, kapag yaan yung mga baby nila, ay umakyat na doon sa taon na sila ay ready na to move out from their comfort zone, ang gagawin ng mother eagle tsaka ng father eagle, sisirain yung nest, yung kanilang pugad. Isa-isahin nilang sisirain yun para sa ganon yung kanilang mga eaglets na kung saan mature na at marunong na lumipad ay umalis na. Kaya nilang i-let go. Bakit? Mature na sila. So, ganun ang mangyayari sa atin. May mga shaking na mangyayari sa atin, maybe in 2016, pero ang purpose niyan, for us to follow the light, for us to move on, for us to level up, for us to soar like an eagle. At yun ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya sa mga anak ninyo, huwag mo sabihin na, anak, baby pa rin kita, 12 years old na yan. Dapat sabihin natin, anak, lalaki ka, mature ka na, kumbaga, i-lead natin, i-guide natin sila. Kumbaga, i-stretch natin. Amen. Hindi yung 10 taon ng baby, susubuan pa rin, baby, susubuan pa rin. Hindi sila matututo. So, lahat tayo ay ni-stretch out ng Lord for us to see the light, for us to follow the light. Kasi ang gusto ng Diyos, alam ko yung liwanag na yon, yun ang magbe-break doon sa mga bagay, sa mga relasyon na hindi na kanais-nais sa Diyos. Maaring relasyon sa non-living things. Relasyon sa mga living things. Ano yung mga relasyon sa non-living things? Computer. Hello. Mas mahaba pa ang oras sa computer kaysa makipag-usap kay Mr. Or vice versa. Mas mahaba pa yung pag-i-FB kaysa pag-quiet time, pagbabasa ng Biblia. So, yung life na yon,
ang mag-shake sa atin, ang mag-lead sa atin, at iaalis tayo doon sa mga relasyon na pwedeng makasira sa atin pagdating ng panahon. Amen. At alam natin kung ano yung mga relasyon na yun. Relasyon sa non-living things at relasyon sa mga living things. At kaya ngayon gagawin natin, tayo po ay magpipray. And I believe God will impress upon our hearts, no? Magkaroon lang tayo ng moment pag tayo po ay magka-candle lighting na, mga at least 10, 5 to 10 persons na gusto natin ipag-pray, na kailangan nilang maliwanagan, na kailangan nila yung tanglaw ng Diyos, kailangan nila yung ilaw ng Panginoon. Amen? Sino dito kailangan niya ang liwanag ng Diyos? Of course, lahat tayo. We need the light, we need the star. And the star will lead us, the star will guide us. And the joy of Christmas is the Lord Jesus Christ. The joy of Christmas is the Lord Jesus Christ. Kaya naniniwala ko as we pray, ngayon pa matisip ko muna, sino yung mga tao na gusto mong ipag-pray sa oras na to? And God is not limited by distance. Pwede po natin ipag-pray kahit nasaan tayo. Kahit sa lugar natin ipag-pray natin, mga tao gusto natin ipag-pray, mga anak na gusto natin ipag-pray, na sila ay maliwanagan, na sila ay ma-align doon sa purpose ng Lord. I believe hindi pa huli ang lahat. Yung pagbukas niya, i-twist nyo lang dito sa ilalim. Likewise, Hallelujah. Kahit ano pang gawin ni Hero sa buhay natin, don't be frightened. There's nothing to fear about because God is with us. Pwedeng patayin natin yung ilaw. Sige, tumayo na tayong lahat. Mas maganda sana kung by family.